Hello po. Hi po, good evening po, no. So sorry ngayon lang tayo nakapag-live. Pero right now po we will have a devotion and we will pray po para po sa ating mga kapatid sa Davao, no. Pero right now, what we will be having our topic po ay the God who restores, no. So yun po yung topic natin ngayon, the God who restores. So itong devotion na to ay para sa iyo at lalong-lalo na rin sa mga naapektado po ng lindol, no. So, the God who restores. So, kaya please, if you could like it, share it, kapatid. So, kung meron kayong mga pinagdadaanan na pakiramdam nyo, wala ng restoration, tandaan nyo po, ang Diyos po ay nagre-restore. Amen? Ayan, na-miss ko po kayo. Pasensya na po, no, maraming hindi tayo nakapag-live. Nitong mga nakaraan, sobrang pagod talaga, sobrang dami namin ginagawa kasi meron po kaming upcoming event na pwede rin po kayong umattend, no? So, though may registration fee nga lang yun, pero meron po tayong upcoming event na available po para sa lahat. So, ayan, hello po. So ngayon, alam ko po nabalitaan niyo po yung about sa Davao, no? Kaya we will pray. Amen. So, ayan po. So actually, kaya po ako na-late din ng live kasi may mga inasikaso po tayo, no? Actually, hindi pala Davao lang, no, Mindanao. So meron na akong listahan ng mga apektado. So, we will pray for it. So, ayun po. Kamusta po ba ang buhay-buhay? Medyo kailangan ko mag-update sa inyo. Kamusta po kayo? Yan, ayos lang ba? Habang wala pa po, no, maghihintay tayo. Gusto ko po kayong kamustahin. Kamusta po lagay ng puso nyo? Kamusta po kayo? Ayan. I feel weak, okay? May God strengthen you, no? So siguro po, sige, sino pa po ang meron diyang mga pinagdadaanan? Pwede nyo pong sabihin dyan, no, sa comment section. Para po um, maintindihan nyo po na kailangan din natin ng isa't isa at kailangan mo nang mapagkakwentuhan. Amen. Yan. Hello po. Feeling distant, exhausted, and heartbroken? Sige. May the Lord restore you right now. Amen. So again, our topic right now is the God who restores, no? Totoo po ang Bible. Ayan, the God who restores, that's our topic right now, Joel chapter 2 verse 25. So, ang daming ganap, nakakapagod. Sinulat ng tao pero kinasihan ng banal na espiritu. I can topic, actually nag-topic na ako ng ganyan about the Bible, pwede nating ulitin. Pero again, ang Bible po ay totoo. Ito po ay sinulat ng tao, pero kinasihan ng banal na espiritu, pinasulat lang sa tao. Amen. So yun po yun. Feeling nawawalan ng pag-asa, pag-asa dahil sa sakit. Oh, may the Lord heal you, kapatid, no? So the God who restores, no? Pag-pray nyo po malapit na exam. Yes, papasa ka, kapatid. Marami na pong pumasa dito. Amen. Opo, medyo okay na po. Nasa transition po ako ng init at lamig. Lamig at init, no? Tapos sa pagod pa. Medyo inuubo po. Medyo may nararamdaman. Pero kailangan rin natin mag-live, no? Dahil kailangan din natin mag-pray sa Davao, no? So, ayun po. Nagpa-massage chair lang ako kanina kasi punong-puno po dun sa massage eh. Eh, baka mo. Like, palitan mo yung tubig mo. So, ayun po. Pero ngayon, katulad yan, mainit na naman. So, di ko ba maintindihan, no? Bakit mainit, malamig, mainit, malamig. So, ayan po, no? So, may the Lord always restore you, kapatid. Siguro after like mga ilang minutes pa. Mga 5 minutes pa, kaya please, paki-like, paki-share, paki-tap, paki-repost, no?
para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. At the same time, meron na po tayong YT. So, if you could subscribe po sa ating YT, no, please. Malaking bagay po yun. Doon po lagi yung recap namin. So, nag-upload na ako na nag-upload ng recap natin, mga kapatid. So, kaya please, paki-ano na rin po. Ayos naman po. Medyo masama po pakiramdam ko kaninang umaga at saka kagabi, pero okay naman na ngayon. Sa biyaya po ng Panginoon. Medyo mainit lang talaga, no? Walang mainit eh. Wala na tayong magagawa sa init. Ayan, again, the God who restores, no? Sino po yung mga nawalan, nahirapan, napagod, pakiramdam nila may nasayang sa kanila o kaya naman etc. Kapatid, ang Diyos ay nagre-restore. Amen. So siguro pwede na rin tayo siguro mag-umpisa, no? Kaya tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, nilalapit ko po sa iyo ang live na ito, ang mga pag-uusapan namin. At the same time, Panginoon, maintindihan namin kung ano ba ang pinapakita mo o gusto mong iparating sa amin. Kaya Lord, we pray and declare that your power will always be with us, that your love, Lord God, will always be with us. At naniniwala kami, Panginoon, na ngayong gabi, hindi man ma-restore agad, pero alam namin, maintindihan namin na may plano kang restoration sa buhay namin. Kaya Lord, sa iyo lang namin binabalik lahat ng papurit, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, pwede mo bang i-comment dyan, the God who restore, and He will restore you. Amen. Pwede mo pa present na rin. Ayan, sa lahat po na nandito, please pa-comment po para alam ko pong nandito po kayo. Pero again, the God who restores, no? So, ang topic natin ay nasa Joel chapter 2, verse 25. Sige po. I-ano natin, no? Joel chapter 2, verse 25. Inom lang po ako tubig. Yan, amen. Alam mo kapatid, tinatanong ko ang Panginoon, timing na timing din naman kasi naniniwala po ako, marami po tayong pinagdadaanan sa buhay at the same time, may mga bagay na rin na nawala sa'yo. Tama, mali? Kaka-start lang po. 'Di ba? Ulitin ko maraming tayong bagay na pinagdaanan at maraming bagay na rin ang nawala. Ang daming, ano-ano yung mga bagay na nawala? It's either relationship o yung mga bagay na pakiramdam mong sayang na naibigay mo, oras mo, mga pagkakataon, opportunity sa buhay, yung lakas, finances, ang dami, no? At naniniwala po ako, pakiramdam nyo maraming nasayang. Tama, mali? Amen? Ikaw ba to? Parang kakaumpisa pa lang, Kuya Jerome, ouch na agad Pero kapatid, ang Diyos, He will restore you. Amen? At hindi lang po itong pangayong gabi, hindi lang ito pang kung ano-anong mga bagay, o kaya naman motivational, hindi po. Totoo po itong pangako ng Diyos. Amen? At very timely kasi nga, katulad kanina kapatid, kung titignan mo, may mga nasalantay. Hindi ko po alam kung meron ng mga napahamak, no? Pero nakita ko yung video, may Jollibee na bumagsak, may mga building na tumabingi, may mga lugar na talagang niyanig at niliglig. Kung titignan mo kapatid, talagang hindi po maganda yung nangyari, di ba? Pero kapatid, kung iisipin mo rin, hindi mo talaga pwedeng pagkatiwalaan kung anong meron ka dito sa lupa. Kasi pwedeng sa isang iglap mawala na lang yan agad. Tama? Pwedeng sa isang iglap, bigla na lang yan. Diba? Pero kapatid, alam mo, ang mga bagay na galing sa Diyos. Amen? Ang mga bagay na ang pundasyon ay ang Panginoon. Maliglig man yan, mawasak man yan. Amen? Magkaroon man yan ng mga suliranin, dumaan man ang bagyo, matibay na sandigan yan. Amen? Sabi mo nga, matibay na sandigan. Hallelujah! Kaya nga kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, merong nawala kasi yun yung mga bagay na hindi matibay. Amen? May mga bagay na inalis dahil hindi makakatulong sa buhay. May mga bagay na nawala sa iyo dahil may purpose ang Panginoon. Amen? Pero, pag ang Diyos ang nag-restore,
at ang Diyos ang nagbalik, amen, hinding-hindi na to mayayanig o masisira man dahil matibay po ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya pwede ba natin basahin Joel chapter 2 verse 25, pero babasahin ko muna sa Tagalog, no? Sabi dito, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang pinsalain ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Sabi po sa English, I will restore to you the years that swarming locust has eaten. So kung titignan mo kapatid, bakit ganun kuya? Si Lord naman ang nagpadala niyan eh. Siya rin naman talaga magre-restore. Pero alam nyo kapatid, sa totoo lang, may mga bagay na pinahihintulutan ang Diyos sa buhay natin para mas maintindihan mo kung sino ba talaga ang kailangan mo. Amen ba? Maraming bagay tayong pinagkatiwalaan sa buhay natin kapatid na hindi naman talaga katiwa-tiwala at hindi nakakatulong sa buhay natin. Di ba? Bagamat parang ang pangit pakinggan, parang ang pangit namang nangyari, pero kapatid, manumbalik ka sa Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, di ba? Our deepest pain in life is not only what we have lost, but the feeling that we have lost time. Amen? Pwede kang mag-look back sa nakaraan, parang ang daming nasayang na taon at pagkakataon. Tama, mali? Marami pong ninakaw ang kasalanan sa'yo. Marami pong ninakaw ang maling desisyon sa buhay mo. Amen? Maraming broken relationship. Marami kang ibinigay. Amen? Maraming disappointments. Maraming kinuhang oras o pagkakataon ng sakit mo. At meron kang spiritual dryness. At maraming nawala doon. Tama? Pero kapatid, uulit-ulitin ko po sa inyo, the God who restores. Amen? At marami po sa inyo na nagtatanong, Panginoon, kaya mo pa kaya akong gamitin? Di ba? Panginoon, kaya mo pa kayang i-restore yung mga nawala? Panginoon, masyado na ata akong malayo. Tinatanong ko po kayo kanina, meron dyan, feeling distant, no? At mapapatanong ko sa sarili mo na meron pa bang chance na magbabago ang buhay ko? O hanggang dito na lang ako? Marami pong ganun. Amen ba? Pero kapatid, ang clear ng mensahe ng Diyos dito, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. I will restore to you the years that swarming locust has eaten. Amen. Maraming beses kapatid at maraming pagkakataon na pakiramdam mo wala nang pag-asa yan. May mga nagko-comment, sobrang empty. Amen. O meron naman, halos gabi-gabi na lang umiyak dahil sa insecurities. Ang daming ninakaw ng kaaway. Pero ang Diyos ay bibigyan ka ng buhay na restored. Amen? Sabi mo nga, buhay na restored. Hallelujah. Ibig sabihin kapatid, available ang restoration ng Diyos sa'yo. Available lagi ang Diyos para ayusin ang buhay mo. Ang tanong ko ngayon kapatid, handa mo bang ibigay sa Diyos ang buhay mo para i-restore niya at ayusin niya? Kasi kapatid, He cannot restore what you cannot surrender. Amen? Hindi pwedeng ayusin ng Diyos ang isang bagay na ayaw mo namang ipaayos. Tama, mali? Sino po dito nabasagan na ng cellphone? Magiging maayos ba yan kung tititigan mo lang? Magiging maayos ba yan kung wala kang gagawin? Magiging maayos ba yan o mabubuo ba yung LCD niyan kung hindi mo dadalhin sa paggawaan? Kapatid, kailangan mong ibigay para maging maayos. Tama, mali? Amen? Kapatid, marami pong pagkakataon ang Diyos na binigay sa'yo para i-restore ka niya. At marami ring beses ang pagkakataon, kapatid. Amen? Na hindi mo ibinibigay ang buhay mo. Ang daming beses, kapatid, na natakot ka kasi paano pag ganito. Joel din po. Sa Tagalog po, Joel din. Nasa Old Testament po ito. Minor prophet.
Amen? Maraming beses, kapatid, na hindi ka lumapit sa Diyos, tinry mong ayusin sa sarili mo. Maraming pagkakataon, kapatid, that God is already asking you right now, ibigay mo sa akin to, ipanalangin mo to. Amen? Alam mo, kapatid, may nagtanong how to surrender? Ang dami mo namang account, sir. Minute ko na nga yung tanong mo eh. Isa pa ulit? Alam nyo, kapatid, pwede ba yon? Ang Diyos, sasagutin ko na, minute kita pero sasagutin ko na. Pwede ba yon ang Diyos mo? Walang emosyon? Ano siya, robot? Hindi, no? He is compassionate God. At hindi lang emosyon yon, nature niya yon. Amen? Dahil nature ng Diyos ang compassionate, He is the God who will restore you. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Daming account, ha? Amen? Pero again, babalik po ako dito sa verse natin. He is the God who will restore you. Amen? Meron nga po akong kausap nitong nakaraan. Sabi niya, Kuya, pilit naming bumabangon. Pilit kaming bumabangon. Salamat sa Diyos. Amen? Kasi kapatid, pag wala kang gagawin, may mangyayari? Wala. Kung hindi ka magre-reflect sa buhay mo kung anong dapat mong gawin, may mangyayari? Wala. Gusto mo ng restoration pero wala kang ginagawa? Wala rin yun. Amen? Dahil ang Diyos, kapatid, hindi ka nire-raise para maging tamad. Hindi ka niya nire-raise na gawing spoiled na porket sinabi mo okay na agad. Hindi, kapatid. May gagawin ka. Amen? Lagi ko pong illustration to. Ang isang taong ayaw bumangon kahit anong tayo mo dyan, kahit anong buhat mo dyan, kung hindi yan tatayo, hindi yan makakabangon. Amen? Bagsak lang yan ng bagsak at ang bigat nun. Tama, mali? Kung gusto mong tulungan ka ng Diyos, dapat tulungan mo ang sarili mong bumalik sa Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon doon? Hallelujah! Because He is the God who will restore you. Amen? Okay naman po ako. Salamat po sa mga nagtatanong, no? So kung bibigyan natin ng konteksto to, ulitin ko po mahalaga po ang context. Joel chapter 2 verse 25. Na-experience po ng bansang Israel sa panahon po ni Joel ang isang locust. So ano yung locust, kapatid? Balang sa Tagalog. Tama? So kinain po yung mga pananim nila. Yung kabuhayan nila nasira at nag-suffer talaga ng maigi. Imagine mo, kapatid, may swarm ng locust sa labas ng bahay nyo. Diba? May balang doon sa labas ng bahay. Makalabas ka kaya? Hindi ka makakalabas, no? Kasi, kapatid, bakit ba nagkaroon ng balang? Hindi kasi tumawag sa Diyos ang Israel. Ang Israel. Ito ang consequences ng rebellion nila. Amen. Alam mo, kapatid, ang lindol in the Bible, usually it is the wrath of God. Kailangan may mashaken. Amen? Para manumbalik. Amen ba? Kasi, kapatid, sige nga, kung tatanungin ko po kaya itong 230 na nandito, nung nasa maayos ka bang sitwasyon, naalala mo ang Diyos? Nung okay ka ba, lumapit ka sa Panginoon? Nung okay finances mo, okay relasyon mo, nanalangin ka ba sa Diyos? Most probably, kapatid, hindi tayo lumalapit sa Panginoon pag wala tayong problema. Yun ang katotohanan ng buhay. Kahit i-deny pa ng kahit sino yan, kahit sabihin pa nila na ganito, ganyan, kapatid, ang problema sa atin, hindi tayo lumalapit sa Diyos hanggat hindi tayo nililiglig. Tama? Kaya, kapatid, hindi pwede kasing may ginawa kang mali, walang consequences. Tama? Hindi pwedeng gano'n. Sa batas nga ng tao, pag nagkamali ka, anong mangyayari sa'yo? Kulong. Sa batas ng tao, pag may nagawa kang mali, may consequences. Ang Diyos ba? Mahabagin ang Diyos, slow to anger ang Panginoon, kaya binibigyan kanya ng pagkakataon na magbago. Pero kung hindi ka pa rin nagbago, despite of all those compassionate act, all of those understanding, all of those things na binigay sa'yo, hindi mo pa rin nakita ang Diyos doon, anong gagawin na niya? Kailangan niya nang tanggalin ang mga bagay na nakakapagpalayo sa'yo para maintindihan mo na ang Diyos at ang Diyos ang kailangan mo. Amen ba? Katulad ng nangyari dito sa Israel.
Okay sila eh, meron silang farm, may makakain sila. Hindi nakalimot sila sa Panginoon. Amen. Nakalimot sila sa Diyos at ang konteksto nito kapatid, rebellion. Anong ibig sabihin ng rebellion diyan? Tumawag sila sa ibang Diyos. Sumamba sila ng mga Diyos ng mga pagano. Sumamba sila sa Diyos ng mga Pelisteo, ng mga iba't ibang mga tribes. Amen. At sasabihin ba ni Lord John, good job? Hindi. Amen. Kaya nga kapatid, lagi ko pong paalala sa'yo. Hallelujah. Lagi ko pong paalala sa'yo. Hindi pwede na ang grasya ng Diyos ay maging lisensya kaya ka gumagawa ng mali. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya naman akong patawarin ng Diyos, kaya tingin ko naiintindihan niya ako ngayon pag gumawa ko ng mali. Kapatid, pag ganyan na ang reasoning mo, magkabahan ka na. Mas okay, kapatid, na pag nakagawa ka ng mali, nagkakaroon ka ng remorse rather than na pinagtanggol mo na yung mali. Kasi kapatid, pag pinagtanggol mo na yung mali, pag nag-affirm ka na sa mali, sinamahan mo pa ng Bible verse, amen, hindi mo na dapat pinagtatanggol ang mali. Mali yun eh. At maraming beses sa buhay natin kapatid, ganun ka. Tama, mali. Inom lang ako ha. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, sino po dito gusto ng restoration? Pwede nga taas kamay. Sino po gusto restoration? Pasensya na po kung umiinom po ako ng tubig kasi nga, kailangan ko po to para sa boses ko. Sino po gusto ng restoration? Amen! Hallelujah! Salamat po sa Panginoon dahil nais mo ng restoration. Amen! Dahil gusto mo ng restoration, may gagawin ka. Amen. May gagawin ka. Kaya kapatid, tiyan mo si Lord, hindi niya pinangako na, ay, papasaganahin ko yung pananim mo. Hindi eh. Anong ginawa niya? He restores. At ito yung pag-uusapan natin. Paano mo makukuha yung restoration na to? Amen? Amen po ba? Kasi kapatid, hindi pwedeng hindi mo alam to. Amen? Kaya, bababa tayo sa buong Book of Joel. Amen? First point. Pakinggan nyo po, pakitype na po. God restores what sin has damaged. Amen? Ulitin ko. God restores what sin has damaged. Amen? Yes po, we will pray po sa mga kapatid natin na may listahan na po ako nung apektado. Pipray natin mamaya. Ngayon kapatid, kung titignan natin, Joel chapter 2 verse 12 to 13. Basahin po natin. Sabi po, Gayunman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Anong gusto ng Diyos bago ka i-restore? Magrepent ka. Magrepent ako, magrepent ka. Kasi kapatid, hindi pwedeng mauna ang restoration bago ang repentance. Tama? Amen ba? Hindi pwede kapatid na mauna yung we will pray for you, Gray, no? Sad to hear na namatay po yung lolo at lola. We pray, Panginoon, sa aking kapatid na namatayan ng lolo at lola. I declare, the comfort of God will be upon with them in Jesus' name. Amen and amen. Kapatid, sabi dito, ulitin ko bago ka i-restore, kailangan mo munang i-identify ano ba ang sinira ng kasalanan. Amen. Sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kasi kapatid, amen,
Wait lang, may imumute tayo, Bugs. Diba mga kapatid ang restoration, amen, kayang ibigay yan ng Diyos. Pero pag nauna ang restoration, walang repentance, babalik at babalik ka pa rin sa dati. Tama? Kaya ngayon pa lang kapatid, i-identify mo na kung ano ba ang sinira ng kasalanan at kung ano ang ugat nito. Amen? Sabi dito kapatid, mataimtim kayong magsisi. Amen? Anong sabi? Mataimtim kayong magsisi at sinundan, manumbalik sa akin. Amen? Kapatid, pag nagsisi ka, may kasamang pagbabalik. Ang dami mo ng sorry. Tama, mali. At alam ko makakaintindi sa akin dito yung may mga habitual sin. Marami ka ng sorry ginawa. Meron ka ng remorse. Nanghingi ka na ng tawad. Tama, mali. Nag-sorry ka na. Lord, sorry, nagawa ko to. Pero ang tanong, pagtapos mo bang mag-sorry, nanumbalik ka kay Lord? Kailangan mong marinig to, kapatid. Kasi hindi lang natatapos dapat sa repentance, kundi dapat merong pagbalik. So kung may nagawa kang mali, hihingi ka ng tawad, babalik ka sa Diyos. Hindi pwede nung nangingi ka ng tawad, hihintayin mo ulit na magkasala ka ulit para humingi ng tawad. Hindi, may gagawin ka. Marami po nagtatanong dito, paano po Kuya Jerome makakaiwas ng last? Kapatid, ang last, paano mo yan maiiwasan at mapapagtagumpayan? Papalitan mo yung mga craving of the flesh mo ng craving ng spirit mo na dapat nag-worship ka, nagbabasa ka ng Bible. Kaso anong problema ngayon? Pag narinig mo yung pagbabasa ng Bible, para bang nakakaantok yan. Hindi ka pa nga nagbabasa, hindi ko na maintindihan yan. Wala ka pang ginagawa, pero ayaw mo na kagad. Kapatid, ang sinabi po ng Diyos, kung gusto mo ng restoration, matay-imtim kang magsisi, amen, manumbalik ka sa Kanya. Ngayon kapatid, ano naman ang ginagawa ng fasting? Kasi kapatid, ang pag-aayuno o fasting ay isang paraan para sabihin mo sa Panginoon, Lord, seryoso ako. Magsasakripisyo ako para sa'yo, para makita mo na seryoso akong gustong magbalik sa'yo. Kaya nga kapatid, pag nag-ayuno, anong kasama? Prayer. Kaya nga ang tawag, prayer and fasting. Kasi pag fasting lang, ano yun? Diet lang yun. Hindi ka nga kumain, hindi ka naman nag-pray. Paano yun? Doon pa rin tayo, panunumbalik sa Diyos. At anong sabi dito? Manangis at magdalamhati. Umiyak ka ng umiyak sa Diyos na hindi mo gusto yung mga nangyayari sa'yo. Maging tapat ka sa Panginoon. Amen? At ikaw, Buboy, imumute na kita. Hindi pwedeng wala talagang commercial itong mga to. Amen? Ayaw magbago, yar? Amen? Pero ulitin ko kapatid ano pong sabi? Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Amen? Isa pa. Wait lang. May isa pa. Chinay. Bugs. Hindi nyo na ako makikita ever. Amen? Ito pa yung sunod, yung 13. Sige po, basahin natin Joel chapter 2 verse 13, kapatid. Ano po sabi? Magsisi kayo ng tao sa puso. Kaya nga kapatid, sino dito yung nag-sorry na? Sige nga, taas yung mga kamay yung nag-sorry na. Yung mga nagsabi, sorry po, sorry sa'yo, patawarin mo ko, yung mga ganyan. Kapatid, alam niyo po tinuro sa akin ng presidente po ng school namin. Taga-Lyceum po kasi ako eh. Lyceum of the Philippines University ako, LPU Cavite po ako. Tapos, ang president namin doon ay yung anak po ni Laurel, President Laurel. Alam mo anong tinuro niya sa amin bilang mga college student? Sabi niya, if you are asking for an apology,
there must be no buts and ifs. Inisip ko maigi yun. Pag nanghingi ka ng tawad at nagsabi ka ng sorry, hindi na dapat dudugtungan ng pero. Amen? Halimbawa, sorry, pero kasi. Diba? If you are matured enough to ask for forgiveness, you will receive whatever yung nararamdaman ng hinihingian mo ng tawad. Nasaktan eh. Diba? At ganun din sa Panginoon. Anong sabi po ng verse 13? Magsisi ka ng tao sa puso. Hindi yung magsasorry ka, Lord, kaya ako lang naman din kasi nagawa yun. Kasi ganito, ganyan eh. Kapatid, kung hihingi ka ng tawad sa Panginoon, hindi ka na magdadahilan. Tatanggapin mo na. Amen? Yung paghingi ng tawad. Ano ba yun, Lord? Anong dapat kong gawin? At kung may consequences yun, tatanggapin mo kahit consequences. Tama, mali. Nanghingi ka kasi ng tawad. Wala pong nanghingi ng tawad na mas ma-pride pa doon sa hinihingian niya ng tawad. Kasi kapatid, ganun po yung mga narcissist, di ba? Para po mas maintindihan nyo yung mga narcissist. Sorry na! Nag-sorry na nga ako, di mo pa ako patatawarin. Di ba? Kaya nga ako kapatid, pag may nag-sorry sa akin, okay na yun. Wala na yun sa akin. Ang mahalaga, naintindihan mo. Di ba? Eh yung mga narcissist, sorry na nga eh. Ayaw mo pang tanggapin, ako na nga nag-sorry. Di ba? Nag-sorry ka for your convenience, not for asking for forgiveness. Amen? At ganun din po sa harapan ng Panginoon. Kung hihingi ka ng tawad, kapatid, tatanggapin mo pati correction. Kasi ang kasunod ng verse 13, basahin niyo po yung verse 13 na, magsisi kayo ng tao sa puso at hindi pakitang tao lamang. Alam mo kapatid, mapapakita mong talagang nagsorry ka sa action mo. Amen? Kaya nga kapatid, tingnan niyo po. Ito po konteksto ko at principle ko sa paghingi ng tawad. Alam mo kapatid, pag nanghingi ng tawad sa it doesn't mean naman agad pagkakatiwalaan mo na agad. Hindi. Yung forgiveness ibigay mo. Pero yung trust, he or she needs to work it out. Kasi kapatid, kailangan mong patunayan na nagbago ka talaga. Kailangan mong patunayan na talagang genuine kang nagsasorry. At ganun din po ako. Pag alam ko pong mali ako, actually nga, kahit hindi nga ako nagkakamali, nagsusorry na ako eh. At iniiwasan ko na kagad kasi ayoko na ng kahit anong pang mga usapin. Sorry na nga eh. Diba? Amen? Ibig ko sabihin, tanggapin mo. Kaya nga pa may sabi sa akin na, Kuya Jerome, nag-sorry naman ako eh, pero bakit galit pa rin? Eh, pwede ba yun? Nag-sorry ka tapos gusto mo magaling na agad? Hindi ganun. Amen? Hihintayin mo. Aayusin mo. Aayusin niya at aayusin nyo. Amen? Kaya kapatid, pag ikaw ang nagkamali, hindi ka rin prideful na dapat ganito, dapat ganyan. Hindi kapatid. Amen? Kasi ang liwanag po sa salita ng Panginoon, humingi ka ng tawad, magsisi ka, sa tao sa puso mo at hindi pakitang tao lang. Sa perspective po yun ng Diyos. Amen? Kasi ulitin natin kapatid, hindi mo rin naman maluloko si Lord. Pwedeng magsabi ka ng sorry Lord, pero uulit ka pa rin. Tama? Kaya kapatid, hindi mo mauto si Lord. Sige, tanungin ko kayo, may restoration bang gagawin yun? Eh kung tao nga, nakitang di ka nagbabago eh. Ano talaga, ano mo yung term na masusuya? Yung parang matatabangan talaga sa'yo. Tao na yun ha. Buti na lang, hindi katulad ng tao ang Diyos. Amen. Maintindihin pa rin siya. Pero kapatid, hindi mo mauuto ang Diyos o maluloko ang Diyos. Amen. Hindi mo siya mapagsisinungalingan. Magsasorry ka ngayon, tapos in the back of your mind, basta nagsorry na ako. Hindi ganun. Dapat babaguhin mo. Amen. At doon po mag-uumpisa yung restoration. Amen. Kasi sa totoo lang kapatid, ang mga losses natin sa buhay. Sino po mga nawalan? Taas kamay. Amen. Yan. Sino po mga marami nang nawalan sa buhay? Sige nga po, taas kamay. Yan, thank you po. Nixie.
Sa totoo lang, ang mga greatest losses sa buhay natin ay nanggaling din sa mga desisyon at pagpili natin sa buhay. Amen. Alam mo naman talaga kapatid, may consequences yung action mo, pero tinuloy mo pa rin. Alam mo naman na in the long run, meron naman talagang mangyayaring hindi maganda, pero tinuloy mo pa rin. Diba? Tapos magdadahilan ka na lang sa sarili mo, kasi ganito talaga kasi ganyan talaga sana maintindihan ako ng Lord, di ba? Pero kapatid, hangga't hindi mo yan hinaharap, walang restoration. Tama? Kasi kapatid, hindi pwedeng, ulitin ko hindi pwedeng ma-restore ka nang hindi mo tinatanggal yung source ng dryness mo. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na, ito yung source ko, ito yung ano ko. Ito yung gusto kong i-restore, pero hindi mo kayang ibigay sa Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, ano pong lagi pa rin sinasabi sa'yo ng Panginoon? Return to me with all your heart. Manumbalik ka sa Diyos ng buong puso. Amen? Kasi kapatid, alam niyo sa ilang buwan na ba ako dito sa TikTok? Pwede mo bang i-comment dyan? Kung sino yung mga una? Wala kasi, andito ba si Ate Honeybee? Kung tama po ako ng tansya, mga mag-8 months or 9 months na po ako sa TikTok. At sa sobrang dami kong kausap araw-araw, kasi kapatid, hindi naman ako typical na nagla-live dito, tapos hindi ko kayo papansinin pag nag-chat kayo, no? Pero talagang nagre-reply po ako. Sa dinami-dami po ng kausap ko, sobra ding dami na sobrang demanding sa Panginoon. Sila na nga nagkamali, demanding pa. Amen? Imagine mo you are asking God to restore what? Your own choices destroyed. Ibig sabihin kapatid, you are asking God for a favor na hindi naman siya ang may mali, ikaw ang nagkamali. Pero, sa sobrang dami kong kausap, laging sinasabi, hindi naman totoo ang Diyos mo, hindi naman totoo yung ganyan mo. Nag-pray naman ako, pero bakit wala pa rin? Ganito pa rin ako. Ang dami po, kapatid. Imagine mo, ikaw na ang humihingi ng pabor, ikaw pa tong nagmamalaki. Amen? Tama, mali? O yan, katulad niyan. Sige, papalagpasin kita. So, choice mo ang bagyo na pumatay ng maraming tao. Kapatid, ang Pilipinas hindi meron siyang natural shield sa lahat ng bagyo. Anong ginawa ng Pilipino? Pinagpuputol yung puno. Tapos sisisihin mo sa Diyos, bakit maraming bagyo dito? Di ba? Oh, yung bahaba. Pwede mo bang isisi sa Panginoon kung sila yung hindi gumawa? Uulitin ko kapatid, hindi mo pwedeng isisi sa Panginoon ang bagay na ikaw at ang tao ang gumawa. In the first place kapatid, nagkaroon ng kamatayan ang tao dahil sumuway sa Diyos. Amen? Diba? Tapos sasabihin nyo, si Lord naman ganito na lang yan Nag-inom ka, tapos tinamaan yung atay mo. Tapos sasabihin mo sa Lord, Lord, bakit mo ko binigyan ng sakit? Sinong uminom? Nung uminom ka ba, nakaalala ka sa Diyos? Nung tumoma ka ng gin bulag? Naalala mo si Lord? Hindi mo naalala si Lord, kapatid. Di ba? Tapos ngayon, tatanungin mo si Lord, Lord, bakit ganito? May sakit ako. Kaya nga, ito yung sinasabi ng Bible Before God will restore you, you need to identify what sin has damaged. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi ko po sa inyo, hindi ka pwedeng mag-demand sa Panginoon na ganito, ganyan, kung hindi mo pa sinosurrender yan lahat. Amen? Yan ang ayaw ng TikTok, yung mariril talk. Amen? Kasi sa totoo lang naman, ako naman kapatid, kailanman hindi ko po sinisi ang Diyos sa mga nangyari sa buhay ko kasi choice ko to.
Nakipag-live-in ako, hindi ko naman kinonsider si Lord eh. Oh, nung nagkautang-utang ako dahil doon, sisihin ko ba si Lord? Hindi ah. Kaya nga lumapit ako genuinely sa Panginoon. Lord, hindi ko na kaya, tulungan mo na ako. Hindi ko na alam anong gagawin ko, turuan mo ako. Amen. Tingnan mo, marami talagang, kahit mag-reflect ka sa buhay mo, marami tayong choices sa buhay na hindi naman alam mo namang hindi tama ang outcome pero tinuloy mo pa rin. Tama, mali. Pero ito pa rin yung grace ng Diyos. Naririnig mo pa rin salita ng Diyos na manumbalik ka sa Diyos ng buong puso. Imagine mo yun. Ikaw na lang talaga yung pipili. Kung hindi mo pa rin pipiliin si Lord, manatili ka dyan sa consequences ng action mo. Ano bang sabi ng Bible? Whoever call upon the name of the Lord shall be saved. And it is not about salvation itself, but it is about your life here on earth. Na kung paano kang tumawag sa Diyos, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, isi-save ka ng Panginoon, and that is promise. Pero kapatid, hindi pwede na utuin mo si Lord na i-restore ka niya, pero hindi ka willing magbago. Hindi natin pwedeng mauto si Lord. Amen. Kaya kapatid, alam niyo po kaming Christian, hindi po kami in our evangelism, hindi po kami sasabi na dito ka sa Diyos, puro blessing dito. Hindi, no? Masasabihin ko pang mas magiging problemado ka. Bakit? Kasi ikaaway mo na si Taning at walang ibang gagawin si Taning sa'yo na ibalik ka niya sa mali mong buhay. Pero, ang pangako ng Diyos sa'yo, take heart. He overcomes the world. So, I would rather choose in the wilderness with God rather than in the green pasture with Satan. Doon na lang ako kahit mahirap. Basta kasama ko si Lord. Amen. Ulitin ko, pagpili mo yan sa buhay. Amen. Kasi kapatid, marami po ngayon. Ang dami ko nga nakita, ang daming Bible verse sa, tawag dito? Bible verse sa profile nila, pero maka-atake sa mga, yung mga supporter ng gobyerno, makabobo, makaganyan. Wala po akong color dito. Nag-aaway po, Pink, DDS, Marcos, kung sino pa man. Lagi sila nag-aaway, wala na silang pakialam. Tapos magpo-post ng Bible verse. The God will give you justice. The Lord will always, His plans to you is to prosper you, etc., etc. Pero yung pakikitungan sa tao, wala. Nakuha niyo kapatid? Bago ka i-restore ng Panginoon, you need to identify ano ba kasalanan mo at anong sinira ng kasalanan. Amen. At from that, amen, may intindihan mo yung restoration ng Lord. Tingnan niyo po si Pedro. Sino po nakakilala kay Pedro? Peter denied Jesus 3 times. Pero si Jesus, He affirmed Peter 3 times as well. Amen. Tinanong ba ni Jesus si Peter na, mahal mo ba ako para i-discourage siya? No. Amen. Tinanong ni Lord ng 3 beses si Peter para patunayan na kung ano man ang nagawa ni Peter in the past, dahil nagrepent na siya, nagsorry na siya, talagang naparusahan siya sa sobrang tagal ng mga paghihintay niya, pero ginamit pa rin siya ng Diyos. He is the God who restores. Amen. Kaya nga kapatid, tingnan mo yung nangyari sa prodigal son. Hindi po acceptable yung ginawa niya. Tama, mali. At kung sa mata po ng tao, hindi niya na-deserve ang second chance. Imagine mo, kinuha mo na yung yaman mo, nagpakalustay ka, kinalimutan mo tatay mo, kinalimutan mo yung household mo dahil sa sarili mong kagustuhan. Tapos ngayong mahirap ka, babalik ka sa Diyos. Diba? Kumbaga sa paningin ng tao, mali yun. Pero sa paningin ng Diyos, ang nakita niya, hindi yung manggagamit, kundi yung totoong lumalapit sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Kaya kapatid, pag na-realize mo na kailangan mo na ang Diyos, bumalik ka na. Pag tinatapik-tapik ka na ng Panginoon na, anak, bumalik ka na sa akin. Bumalik ka kagad. Amen. Hindi yung kaya ko pa to, Lord. Kaya pa to. Kapatid, hindi mo nga kaya eh. Kaya ka nga Kaya ka nga tinatapik eh. Amen. At yung nangyari po sa Mindanao ay isang malaking
pagliglig ng Diyos hindi lang sa Mindanao kundi sa Pilipinas na kailangan ang bansang Pilipinas ay magrepent. Amen. Kaya kapatid, ang failure mo sa buhay, amen? Ang failure mo po sa buhay ay hindi pa po final. Sabi mo nga, hindi pa final. Sige. Yan, may mga nagtatanong, no? Hindi pa final yan. Kabiguan, kahirapan, kasakitan, paghihirap sa buhay, hindi pa final yan, kapatid. Amen? Kay, huwag maniwala sa pangako ng tao, maniwala sa pangako ng Diyos. Tama po yung phrase mo, pero nakita ko po sa profile mo, 77 is devil, is lying. Please, pakitama po yan. I-mute muna kita, ha? Pinaalam ko na, kasi nagpa-flood ka eh. Pero sana baguhin mo yung nasa profile mo, kapatid. Tama yung sinabi mo, pero pag tinignan yung profile mo, hindi po nakakalugod sa Diyos. Amen? Thank you. May bayad ba to? Okay. Amen? Kaya kapatid, kung ano man ang failure mo sa buhay, lagi mong tandaan, walang mahirap sa Diyos. Amen? Wala pong mahirap sa Panginoon. At walang madilim o malalim o marumi na hindi niya kayang linisin. Ang kailangan lang, manumbalik ka ng buong puso mo. Amen? Kaya kapatid, naniniwala po ako kinakausap ka na ng Lord. Bago po tayo pumunta sa second point, isipin mo na ng malalim, ano ba ang mga bagay, amen, na nagawa kong mali sa Panginoon at nag-cause ng malaking bagay sa akin, ihingi mo na ng tawad ngayon. Hindi mamaya, hindi bukas, ngayon. Amen. Sige po, bibigyan ko po kayo ng mga 1 minute. Sabihin mo na yan sa Lord, Lord, sorry po, ganito. Patawarin mo ako, Panginoon. Amen. Sorry, Lord. Kung ganito po yung nangyari sa buhay ko, pasensya na po. Kung ganito yung mga desisyon ko. Amen. Amen ba? Kapatid, hindi ko po sinabing kailangan mag-effort. Hindi ko kasi alam konteksto ng effort mo eh. Pero ang sinasabi ko, kapatid, kailangan mong lumapit sa Diyos. Humingi ka ng tawad. Hindi po effort yung tawag dun, kundi paglapit ng totoo. Amen. Ito po, Joel chapter 2 verse 25. Makinig ka dito, MK. Amen. Second point. God, pakitype na lang po God restores what suffering has taken away. God restore what suffering has taken away. Kapatid, yung kapatid na nagsabi, please, anak mo yan. Naniniwala ako pagpapalain ka ni Lord. Wag mong sukuan, kapatid. Mahirap ang magkaroon ng anak, pero kailangan ng anak mo ang pagmamahal ng kanyang nanay. Amen. So, side comment lang yan. Kasi may nag-comment. Pero, second point God restore what suffering has taken away. Bago natin basahin yung sa Joel, kapatid, pwede ba natin basahin Psalms chapter 34, verse 19? Tingnan nyo po sabi po dito, Psalms chapter 34, verse 19. Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Amen. Sa totoo lang, kapatid, marami na po yung paghihirap natin. Amen.
At yung mga paghihirap natin, kapatid, lalong-lalo na yung paghihirap natin sa Panginoon, marami tayong sinakripisyo para sa Diyos. Tama po ba? Amen. Sabi nga dito, Psalms 34:19, no? Many are the affliction of the righteous. Ibig sabihin, maraming na tayong sinakripisyo sa Panginoon. Tama? Pero kapatid, yung mga bagay na sinakripisyo mo sa Diyos, papalitan yan ng Diyos. Amen? Ng mga bagay na tungkol sa Kanya. Amen? Kasi kapatid, sa totoo lang, sabi ng Bible, di ba? The world will hate you. In this world, it will be full of suffering. Tama? Psalms 34:19. Sabi po yun ng Bible. So, ibig sabihin, kapatid, marami talaga tayong isasakripisyo para sa Diyos. Amen? Kasi we cannot love God if we do not sacrifice. Amen? Kaya nga sabi ng Bible I must be empty so that God will increase. So, ibig sabihin, kapatid, marami tayong bagay na sinuffer o kaya sinacrifice. Pero, ang pangako ng Diyos sa'yo, ibabalik niya yan sa ibang kaparaanan. Amen? So, dalawa yung perspective na binibigay ko sa'yo Yung unang perspective na pinag-usapan natin, yung mga sin, yung mga suffering na nagmumula sa kasalanan. At yung pangalawa, yung mga suffering o kaya yung mga sacrifices o kaya yung mga nawala dahil sa paglilingkod. Amen? So kung titingnan mo, kapatid, parehas nawalan. Amen? Amen po ba? Pero kapatid, ang Diyos pa rin ang sentro ng restoration. Kung titingnan mo, kapatid, si Joseph the Dreamer. Sino po nakakilala kay Joseph the Dreamer? Kapatid, kung sakali man, pwede naman niyang piliin na, di ba nagpaakit sa kanya si Potiphar, yung asawa ni Potiphar. Pwede naman malulusutan niya yan kasi si Potiphar naman ang may kasalanan. Pero pinili niya pa? Hindi. Nagpakulong nga siya At nung nakulong siya, kapatid, sobrang daming taon ang nawala. Tama? Sobrang daming taon ang nawala. Pero kapatid, kahit maraming taon ang nawala, ginamit ng Diyos ang lahat ng yon para magkaroon ng preservation of life. Amen? Ginamit po ng Diyos yung pagkakataon na yon. Amen? To preserve life. Kaya kapatid, pakiramdam mo, nagsasuffer ka ngayon kasi na kay Lord ka, mas okay yon. Kaya nga sabi nila Pedro in my suffering for Christ, I am partaking the suffering of Christ in the cross. Kaya kapatid, hindi na po nakakasama ng loob, hindi ka na dumidiga, o kaya naman nagmamalaki sa Panginoon pag naglilingkod ka kasi naintindihan mo, kaya ka nagsasakripisyo ngayon dahil ang Diyos ay nagsakripisyo para sa'yo. Tama, mali? Amen? Amen? Kapatid, ang sakripisyo po sa Diyos, hindi ka mawawalan ng peace. Kasi ang Diyos ang peace mo Amen ba? Alam mo kapatid, it looks like lang na mawawalan ka ng peace kasi halimbawa, paano kung may live-in partner ka nga? Halimbawa lang paano kung may live-in partner ka? Nakakalugod ba sa Panginoon yan? Ngayon, tinatanong ko po yung may mga live-in partner, kapatid. Ano bang plano nyo? Kung live-in na kayo, ba't ayaw nyo pang magpakasal? Kailangan mong itama yan. Amen? Amen? Ngayon, halimbawa, hindi mo kayang, wala kayong plano magpakasal, anong next step doon? Kailangan nyo nang mag-separate ways, kapatid. Ngayon, pag nagkaroon kayo ng separation of ways, makakawala talaga ng peace yan, worldly peace. Pero papalitan ng Diyos ng peace na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Ako kapatid, nung may live-in po ako, nagtanong po ako
Sabi ko, magpakasal na tayo. Ayaw eh. So, paano yun? Kaya nga, inalis ng Diyos sa akin. Amen. Hindi, eto po, wala po ako nakakausap na katulad ng ganito, kapatid. Paano inalis ng Lord? Unti-unti talaga. No, na hindi nagme-make sense, nagkakaproblema na ako, nagkabaon-baon na sa lahat. Wala na akong matakbuhan. Sino na lang matakbuhan? Diyos na lang. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, kay Lord mo kunin yung pag-ibig, wag sa tao. Amen. Sa totoo lang kapatid, madaling kiligin. Di ba? Mabilis kiligin, mabilis magpa-impress, mabilis magpa-fall. Amen. Di ba? Pero mahirap magstay. Kaya dapat kapatid sa Diyos at sa Diyos ka umiibig. Para ang pag-ibig ng Diyos ang siyang binibigay mo kung kanino mo naman dapat yan ibigay. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, ano man ang mga sacrifices na binigay sa iyo na binigay mo sa Panginoon. Sabi po ng Hebrews, hindi liko ang Diyos para kalimutan ang pag-ibig na binigay mo. So, ibig sabihin kapatid, katulad niyan, gabing-gabi na, nag-effort ka pa rin makinig ng salita ng Diyos. Si Lord ang magbabalik sa iyo ng mga bagay na ito. Amen. Tumulong ka sa mahirap. Amen. Nag-pray ka, mamaya magpe-pray tayo sa mga taga Mindanao. At hindi liko ang Diyos para kalimutan yan. Amen. Umalala ka ng may sakit, umintindi ka, nagpatawad ka, lahat ginawa mo para sa Panginoon. May sinakripisyo kang lakas, oras, finances, physical man yan, spiritual. Pero kapatid, ang Diyos at ang Diyos pa rin ang magbabalik sa'yo. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Hebrews chapter 6 verse 10. Sabi po dito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa iyong paglilingkod sa mga banal at sa hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Hindi liko ang Diyos. Amen. Sa English kapatid, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, ikaw na narito ngayon, He will restore what seems lost sa paglilingkod mo. Amen? Ngayon, ano ba ang unang ire-restore ng Diyos? Yan, dito po merong mga questionable. Alam mo kapatid, alam ko naghahangad kayo mga walang pera, i-restore ni Lord yung mga pera nyo. Tama, mali? Yung mga walang relationship o walang irog sa buhay, walang pag-ibig, gustong-gusto mo na i-restore ni Lord yung pag-ibig mo. Tama? Yung mga nawalan ng pera, ng bahay, ng kotse, gustong-gusto mo yan na sana i-restore ng Lord. Tama, mali? Katulad nga ng sabi ko, meron akong kausap nitong mga nakaraan, sabi niya, Kuya, pilit kaming bumabangon. 'Di ba? Pero kapatid, kung titignan mo, ang uunahing i-restore muna ng Diyos sa'yo, yung relasyon mo sa Kanyang nawala. Amen? Hinahangad mo kaagad yung circumstances mo magbago, pero hinangad mo bang maging close ka kay Lord? Psalms 51:12, kapatid, si David nagkamali, pero nagpray siya ng Psalms 51:12. Anong sabi niya? Restore to me the joy of your salvation. Kapatid, kaya kanina may nagtatanong, sabi kanina, Kuya, bakit ganon? Nagpray naman ako pero ang tagal ng healing ko. Kapatid, natatagalan sa healing kasi nga, hindi mo kinakausap si Lord. Yes po, we will pray po after this live, kapatid. After this devotion, magpe-pray po tayo sa mga taga Mindanao. Pero gusto ko po munang maintindihan mo, bago baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo, babaguhin niya muna yung puso mo. Kasi pag nauna ang sitwasyon, amen,
Pag nauna po ang sitwasyong nagbago, hindi ka babalik sa Diyos. Magiging katulad ka ni Basilio, anong sabi? Tatawag lang ako sa iyo sa tuwing ako'y may kailangan. Kaya kapatid, anong ginagawa ng Panginoon? Gusto niya muna na ikaw at ang Diyos ay mag-usap kahit gaano kahaba, mag-hope ka na may gagawin ang Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Hindi genie si Lord, kapatid. Hindi siya wishing well na pag naglagay ka ng piso, bigla na matutupad yung wish mo. Kaya nga anong sabi ng Bible? Pray. Hindi wish. Pray. Kasi ang wish, ni-request lang. Yung pray, kinausap mo ang Diyos. Amen? Tingnan mo si David, kapatid. Si David nag-ayuno kasi mamamatay yung kanyang anak. Nag-pray siya. Nag-ayuno siya. Nag-plead siya sa Panginoon. Pero nung namatay pa rin yung anak niya, tinapos niya yung fasting niya, dahil nanalangin siya, hindi lamang to plead, kundi ipaunawa ng Diyos yung sitwasyon. Kaya nung nangyari, nagpatuloy siya sa Diyos. Hindi siya nag-amok. Hindi siya nagsabi na, bakit ganito? Hindi mo ako pinakinggan, di ba? Ako ay man after God's own heart. Hindi ganun eh. Amen? Hallelujah. Kundi, anong ginawa po ng Panginoon? Ano pong ginawa ni David? Nag-fasting siya para maintindihan niya kung ano ang plano ng Diyos. Amen? Kaya nga pray. Sabi mo nga, kaya nga pray. Amen? Ang prayer po ay pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Ang prayer po ay two-way. Kakausapin ka ni Lord, kakausapin mo siya. Amen? At yun muna ang uunahin niya sa'yo. Kaya nga babalikan natin yun sa Joel. Ano sabi niya? Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Restoration muna sa Diyos bago yung restoration ng sitwasyon. Kaya nga kapatid, di ba? Doon natin gamitin yung konteksto na whoever shall endure until the end shall be saved. Amen? Hindi po yun in terms of salvation, kundi in terms yun ng relasyon mo sa Panginoon na hanggang dulo. Amen? Hindi pwede na paamba-amba lang. Hindi pwede na ngayon lang okay ka lang. Pag hindi ka na okay, nawawala ka na sa Diyos. Tapos pag hindi sinagot yung panalangin mo, nagtatampo ka kay Lord. Hindi ganun, kapatid. Amen? Kaya kailangan mo mag-pray para maunawaan mo kung ano ang sitwasyon mo sa harapan ng Panginoon. Kaya ka nananalangin para ipaintindi sa'yo ng Diyos yung mga nangyayari. Kaya ka nananalangin para maintindihan mo kung paano ba kumilos ang Diyos. At most likely, kapatid, sa buhay Kristiyano, ang buhay Kristiyano ay paghihintay. Amen? Kaya nga we are hoping into the restoration. Amen? Amen? Kapatid, hindi ko kasi maintindihan yung tanong mo, Miss Ann, pero pinipilit ko intindihin eh. Kasi naniniwala po ako, pag nagsisi ka sa kasalanan mo, hindi mo i-condemn kung ano yung ginagawa ng Diyos. Kasi pag nagsisi ka, kapatid, ibig sabihin, ina-align mo yung puso mo sa Diyos. Amen? So, hindi po totoong repentance kung hindi mo inalign yung sarili mo sa Diyos. Amen? Yun po yun para sa akin. Kung tama po ako ng pagkakaintindi sa tanong mo. Amen? Pero again, ulitin ko po, hindi man maayos ang sitwasyon mo, huwag mong idamay ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kasi halimbawa, paano kung hanggang ngayon hindi pa rin binayaran ni Lord yung utang mo? Ayawan na? Bakit? Minahal mo lang ba siya para bayaran mo yung utang niya? Para bayaran niya utang mo? Paano kung halimbawa wala pa rin yung healing? Umaayaw ka na kay Lord? Ako kapatid, mahika pa rin hanggang ngayon. Pero hindi na ako nag-i-inhaler. Amen? Salamat po sa Lord. Kanina hinika po ako sa labas. Huminga lang ako. Nawala hika ako, praise God. Hindi na po ako nag-i-inhaler. Amen? Pero, kahit ganun, may nararamdaman pa rin akong hika. Pero hindi ko yung gagawing dahilan para lumayo ako sa Lord. Emotion mo.
Paano kung in-hurt ka? Ibabaling mo ba sa Diyos yung hurt mo? Amen? Kaya kapatid, hindi pwedeng maapektuhan ng circumstances mo sa buhay. Amen? Ang relasyon mo sa Diyos. Dapat ang relasyon mo sa Diyos matibay kahit maraming bagyo. Tingnan mo mga kapatid si Peter, nakapaglakad na, nakalakad na siya sa tubig, nakatingin lang siya sa Diyos. Pero nung binaling niya sa hangin, binaling niya sa alon, lumubog siya. Anong matututunan natin doon? Ituon mo ang relasyon mo sa Diyos at ang Diyos ang bahalang gumawa para sa buhay mo. And He can even do the supernatural dahil nakapokus ka sa relasyon mo sa Diyos. Amen? He can give you breakthrough, He can give you revival, He can give you deliverance, He can give you signs and wonders and healing and miracle. Ang kailangan lang, tumuloy-tuloy ka sa Diyos. Hindi pwede na nagkaroon ka lang ng problema, ayawan na. Amen? Tandaan mo ni-restore na ni Lord mula sa krus ng Kalbaryo ang relasyon mo sa Kanya. Kung iniligtas ng Diyos ang kaluluwa mo, amen? Hindi pa po nagbabalik si Lord, kapatid. We are hoping po na bumalik po. Kaya nga sumisigaw tayo ng Maranate, dumating ka nawa. Amen? Babalik pa lang po ang Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, kung titignan natin, ang grace ng Diyos ay narito para palakasin ka at ako. Amen? Amen po ba? At tayo po ay naging anak ng Diyos dahil rin po sa biyaya ng Panginoon. Amen? Ngayon, hindi pwedeng itong biyaya na ito, amen? Hindi pwedeng ang biyaya na ito ang siyang pang maging dahilan mo para mas patuloy kang gumawa ng mali. Dapat nakaka-restore. Amen? Kasi kapatid, ni-restore ka na ni Lord in the cross of Calvary. Problema mo, maliit na lang yan. Kaya nga, ang stand ko po at ang stand po ng church namin is that the greatest miracle of all is salvation. Amen? Yun mga nanggugulo dyan, boobs. Amen? Kailan pa mawawala ang consequences? Alam mo kung kailan? Pag natuto ka na. Kumbaga kapatid, sa consequences dito sa lupa, hanggat hindi pa tapos yung sentence mo, amen, hindi ka pa fully restored. Hindi pa po nagbabalik si Lord. Amen. Ang bumaba po ay ang banal na espiritu para maging helper. Pero si Jesus po ay muli pang babalik. Amen. At pag bumalik na po si Jesus, siya na po ang magde-decide kung ang rapture po ay bago mag-tribulation, kalagitnaan ng tribulation, o pagkatapos ng tribulation. Amen. Alam niyo kapatid, ang dami talagang walang respeto dito sa TikTok, no? Pero mas madali namang mag-mute. Amen. Pero kapatid, ulitin ko para po magkaintindihan tayo. Ang uunahin ng Diyos ay ang relasyon. Amen. Relasyon mo sa Kanya, yung covenant. Amen. Kaya nga kapatid, may renewal of covenant, may revival. Amen. Tapos, yung pagniningasin niya yung puso mo. Kaya nga kapatid, pag tinatamad kang magbasa ng Bible, dapat masipagan mo. Kasi kapatid, kung dinitake mo na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa iyo ng buhay, hindi ka papayag na isang araw na hindi ka nagbasa, hindi ka nag-worship sa Panginoon, at hindi ka nanalangin. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, hindi man magbago ang sitwasyon mo, anong babaguhin ng Diyos sa'yo? Puso mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin, kapatid, no, na
Tsaka na ako babalik kay Lord pag maayos na. Pag naayos ko na yung, naku, hindi mo yan maayos. Marami, dito po sa simbahan namin, dahil nga po nasa poor community, no, marami po nagsasabi sa akin, Kuya, babalik ako, mabayaran ko lang utang ko. Kuya, babalik ako pag ganito, ganyan. Kuya, pag ganito, ganyan. Pero alam mo kapatid, ang katotohanan, hindi mo talaga maaayos ang buhay mo kasi ang sabi po ng Bible, pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. Pag mala ka sa vine, wala kang magagawa. So ibig sabihin kapatid, kung gusto mong maayos talaga buhay mo o ma-restore buhay mo, lumapit ka sa Diyos. Amen. Amen. Yan, katulad yan, may backslider. Ako din, dating backslider. Pero alam mo kapatid, nothing can compare na yung restoration ng Diyos na ginawa sa akin. Kaya ako nakakapaglingkod ngayon. Amen. Kaya kapatid, ano na nangyari? Hindi na po traumatic sa akin yung mga nangyari sa akin in the past. Hindi na siya sad memory sa akin, kundi trophy of victory ko na siya. Bakit? Kasi I will boast my weakness so that the grace of God will come to me powerfully. At ganun po ginawa ni Pablo. Ano sabi niya? Ipagyayabang kong mahina ako para ang kalakasan ni Kristo ay ang siyang makita sa akin. Amen. Kaya kapatid, ano man ang bagay na nirestore sa'yo ng Panginoon, it will become your testimony. Kasi kapatid, your greatest struggle will always be your greatest testimony. Amen. Kaya kung anong pinagdadaanan mo ngayon, mahirap man yan kapatid, lagi mong tandaan, it will always turn to good. The enemy meant it for evil, but God turned it to good. Romans 8:28. Everything will work together for good to those who love Him. Amen. Ano pong criteria para maging good yan? Mahalin mo ang Diyos. Relationship pa rin. Amen. Kasi kapatid, ang isang bagay na pinilit mong inayos, hindi mo naman ikikredit yan sa Diyos. Kaya nga, pupunta rin tayo dun sa kaligtasan eh. Ano pong sabi ng Ephesians? Ang kaligtasan ng Diyos ay hindi nakabase sa mga ginawa ng tao, kundi sa biyaya at katapatan at pananampalataya mo sa Panginoon. Para walang ipagyabang ang tao sa Diyos. Eh tayo normal namang mayabang. Tama ba? Sino bang ayaw na ma-acknowledge ang ginawa mo? 'Di ba? Halimbawa may nagawa kang isang bagay. Naturally, gusto mong ma-acknowledge yan, 'di ba? Pero kapatid, yun nga ang nakitang kahinaan ng Diyos eh, sa tao. Hindi niya ibibigay yung credit sa Panginoon. Kaya ano ang pagliligtas? Sa biyaya at sa biyaya lang ng Diyos. Amen? Kaya, bago ko magtungo ng fourth point, no, third point muna, God restores our relationship with Him. Uunahin muna niya yung relasyon niya sa'yo. Kaya kapatid, kung gusto mong magtuloy-tuloy ang restoration mo, magtuloy-tuloy rin dapat yung devotion mo sa Diyos. Pananalangin, pagbabasa ng Bible, pag-worship sa Panginoon, paglilingkod, and praying earnestly. Sabi po ng Bible, praying persistently and earnestly. So ibig sabihin, pag naglalaba ka, para saan yan? Para sa Panginoon. Pag nagluluto ka para sa pamilya mo, para saan yan? Para sa Panginoon. Kung nagtatrabaho ka, para saan yan? Sa Panginoon. Kasi hindi mo mamalitin kung talagang binavalue mo ang Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, natutuwa po ako dito sa live group natin. Kahit hindi po ako makareply kanina sa sobrang pagod ko, pero salamat sa Panginoon kasi may mga nag-accommodate ng prayer request. Kaya kapatid, you can join our group chat kasi meron kaming prayer request doon. Amen. Hindi ko man kayo matulungan talaga personally, hindi ko man kayo ma-counsel personally, pero asahan nyo kapatid, ipapanalangin ko kayo kasi yun yung trabaho ko sa church. Full-time church worker po ako at ang trabaho namin manalangin. Amen. Kaya kapatid, ulitin ko po, restoration ng relationship. Amen. Fourth, pakitype na lang po, no? God's restoration is often greater than what was lost. Wow! Ano pong sabi ng Joel chapter 2 verse 25? I will bring back what is lost. Sabi po ng Job chapter 42 verse 10, the Lord restored Job's losses and it is times 2. Kapatid, pag nag-restore ang Diyos,
it will always be greater. Amen? Sabihin mo nga, greater. Amen? Pag nag-restore ang Diyos, it will always be greater. Kaya nga kapatid, kung hindi pa dumadating yung prayer request mo, baka ina-upgrade ng Diyos yan. Amen? Amen po ba? Meron po kaming recap sa Blue app, pati sa Red app. Kaya pagkatapos po ng live na to, ida-download ko po yung live na to, tapos i-upload ko po dun. Pero baka hanggang bukas. Amen? Ulitin ko ha, ang restoration ng Panginoon, it will always be greater than what was lost. So, ibig sabihin kapatid, katulad ni Job, kung ginawa ng Diyos kay Job, gagawin ng Diyos sa'yo. Amen? Ang point number 3 po, God restores our relationship with Him. Amen? So, ibig sabihin, katulad ni Job, sabi po ng Bible, no, God has no favorites. So, kung ginawa niya kay Job, gagawin niya rin sa'yo. Amen? Nawala po yaman niya, nawala po pamilya niya, nawala po health niya, nawala po security niya. Pero, nirestore siya ng Diyos sa paanong paraan? Nakalagay sa Bible, times 2. Amen? Kaya kapatid, God's restoration will not always look exactly like what we lost. Kasi kapatid, imagine mo ha, tinanggal nga sa'yo ng Diyos yung makakapagpalayo sa'yo sa Kanya, babalik niya ba yun? Hindi. Ibabalik niya ng isang matibay at maayos. Amen? Kaya kung nawala sa'yo ang maling pag-ibig, anong ibabalik ng Diyos? Tamang pag-ibig. Amen? Kung nawala sa'yo yung pera na in-scam ka, ibibigay sa'yo ng Diyos ang isang bagay o isang yaman na hindi naman nanakaw ng iba. Amen? Because it will always be greater what was lost. Amen? Kaya mahalagang maintindihan mo to, kaya nga mag-hope ka sa Diyos eh. Ngayon, kung mahalaga at matibay, ang pag-asa mo sa Panginoon na ibibigay niya ay mas better, amen? Eh bakit ayaw mong maghintay? Sa maling tao nga, naghihintay ka eh. Aray. Sa maling pag-ibig nga kapatid, nagtiis ka ng mahirap eh. Ngayon pa kaya sa tama? Di ba? O aminin mo man hindi. Kaya mo magsakripisyo sa mga bagay na mali. Bakit sa Diyos hindi? Kaya mo maghintay sa mga bagay na mali. Bakit sa Diyos hindi? Amen? Kaya mo mag-adjust sa mga tao, pero bakit sa Diyos hindi? Kaya mong makinig ng pagkahaba-haba, mag-chat ng pagkahaba-haba, mag-call ng pagkahaba-haba. Amen? Pero bakit sa Diyos hindi? Kaya kapatid, ngayong gabi, hindi lang to maging pagpapala sa'yo, kundi maging correction sa'yo kapatid, na kung sa mali nga, kaya mo maghintay ng matagal, paano pa kaya sa Diyos at tama? Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, ang restoration kapatid, hindi po replacement. Amen? Ang restoration ay laging bago. Sabi mo nga, bago. Kaya nga kapatid, anong sabi po ng Isaiah? Hindi ko lang makuha yung tamang verse to kasi hindi po ako magaling sa memorization ng verse eh. Pero sabi po ng Isaiah, do not dwell on the past. I'm doing a new thing. Have you not perceived it? Kung sa Tagalog, huwag kang mamuhay sa nakaraan. Gumagawa ako ng bago. Hindi mo ba ito nakikita? So ibig sabihin kapatid, ang Diyos ay ang Diyos ng laging bago. Bibigyan ka ba ng luma? Hindi. Bibigyan ka ba ng bagay na inayos lang? Hindi. Bago. Amen? Kaya what God will restore to you is a new thing. Bago. At mas maganda ang bago. Amen? Kung papapiliin ka pa rin kapatid, second hand o brand new, sa brand new ka lagi. Tama? Amen? Kung alam mo sa pagbili, di ba? Di ba? Sa pagbili mo ng gamit, kung merong option ka, dun ka lagi sa bago. Amen.
Minsan kasi nagsisettle tayo sa second hand kasi nga, yun lang yung kaya ng budget. Pero pagdating sa Diyos kapatid, hindi second hand si Lord, no? Dapat siya ay lagi mong priority. Amen. Kaya kapatid, ulitin ko He will restore you. Ngayon, point number 5. At dito po gusto ko pong maintindihan mo. Si Jesus, point number 5, sige po, i-type nyo nga muna. Jesus is the restorer of broken lives. Si Jesus kapatid, ang gusto niya, ma-restore ka from your brokenness. Amen. Hindi lang, teka lang, wait lang, nagkakaroon ng discussion eh. Wait lang, ayusin ko muna to. Only Jesus can save, kapatid. Only Jesus can save. You can be from the church, pero pwedeng wala kang faith sa Diyos. Faith pa rin. Amen? Faith. Hallelujah. Pero again, dito po, ito po yung sasabihin ko sa inyo, no? Alam ko po, kaya ka nandito, kasi may brokenness kang naranasan. Tama? Kasi, alam nyo po kapatid, nakita ko sa TikTok, wala naman ditong casual na nakikinig lang eh. Kasi kung casual na nakikinig, sinaswipe agad. Pero kaya ka huminto, o kaya ka nagstay, dahil naniniwala ka dahil meron kang hinahanap na sagot sa buhay mo, tama? May mga brokenness ka, may struggle ka, may problema ka. Pero kapatid, ngayong gabi, amen, God is telling to you that Jesus is the restorer of broken lives. Amen. Amen. Huwag muna tayo dun sa mga discussion. Makinig muna kayo dito. Amen po ba? Si Jesus po ang nagre-restore. He is the one who restore your relationship to the Father. What He did in the cross. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Sa bawat latay niya, pinagaling ka niya. Sa bawat pamamahiya, binigyan ka na ng pagkakataong maging anak ng Diyos. Isinulat niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay dahil pa rin sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ngayon kapatid, gusto ko pong idiin ito sa inyo at sana maintindihan nyo. 2 Corinthians chapter 5 verse 70. Sabi po ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Hindi lang to kapatid na parang quotable quotes lang. Amen. Hindi lang din to kapatid na parang, ay ang ganda pakinggan, new creation na ako. No. This is the promise of God. Amen. Na ikaw ay new creation na sa kingdom ng Panginoon. Ngayon, ito po yung tanong ko. Amen. Sa lahat po ng narito ngayon. Ito bang regalo ng Diyos sa'yo na bagong buhay? Amen. Handa mo bang tanggapin o tatanggihan mo? Sa mga kapatid ko po na first timer dito, no? Si Jesus, iniligtas ka mula sa kamatayan at sa parusang impyerno. Saan kanya niligtas? Sa krus ng Kalbaryo, namatay siya doon, pagtapos ng 3 araw, nabuhay siya muli para patunayan sa'yo na kaya niyang gawin ang pinangako niya sa'yo. Ngayon, ito po yung tanong ko. Handa mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo? Amen. Amen. Kasi ginawa ito ni Jesus, kapatid. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Sige po, sa mga kapatid namin first timer, ito po yung tanong ko sa mga first time po nandito. Itong kaligtasan na regalo sa'yo ng Diyos, tatanggapin mo o tatanggihan mo? Inom lang po ako. Hinintay ko po yung sagot nyo Sabihin mo lang, kung first timer ka, tatanggapin. Amen.
Kung ikaw ay tatanggap, alam niyo kapatid, mahalaga po sa akin yan kasi binabalikan ko po yung mga tumatanggap po sa Panginoon at pinagpe-pray ko po. Amen. Yan, salamat sa Panginoon sa tatanggapin. Amen. Kung handa mong tanggapin ang Panginoong Hesus ngayon kapatid, pwede ka bang pumikit, yumuko, huwag mong intindihin kung sino yung nagko-comment. Kausapin mo ang Diyos. Amen. Bibigyan kita ng pagkakataon na humingi ng tawad. Alam mo, mali mo sa buhay. Alam mo, mga brokenness mo. Pero bibigyan kita ng oras. Sabihin mo sa Diyos, Lord, patawarin mo ko. Ganyan, sige. Tapos saka po kayo sasabay sa akin sa panalangin. Oh, hallelujah. Lord, I pray sa aking mga kapatid habang kinakausap kanila. Dalangin ko, O Diyos, that you will restore them in their repentance. Sige kapatid, God is hearing you. God is here. Naririnig ka ng Diyos, kapatid. Ang kailangan mo lang sabihin sa Kanya at hingi mo ng tawad yan. Oh, hallelujah. Panginoon, kumilos ka sa aking mga kapatid. Kumilos ka. Sige kapatid, sabi ng Panginoon, He is not rejecting a contrite heart. Totoong puso, hindi niya tinatanggihan. Kaya kapatid, magkaroon ka ng totoong puso sa Panginoon ngayon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are moving right now. Sige kapatid, habang nagpipray ka, sabay ka sa panalangin, sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Sige, sabi mo yan sa Lord ha. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Pati na rin sa mabubuting bagay na hindi ko nagawa, patawarin niyo po ako. Sabay po kayo ha. Sabi mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko, simula ngayong araw, hanggang sa wakas ng aking buhay. Ikaw ang kinikilala ko bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Pwede po bang mag-amen ang mga tumanggap sa Panginoon? Hallelujah. Kapatid, the first step of your restoration is accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen. Kapatid, kung ginawa mo ng totoo yun sa Panginoon, humanda ka na, magbabago na buhay mo. Bakit? Kasi sasabihin ko po sa inyo, sabi po ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. At tatlo po pangako ng Diyos sa'yo para maging matibay, kapatid, ang pananampalataya mo sa Panginoon. Una, binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ikaw ay ang pangalan mo ay isinulat sa aklat ng buhay. At pangatlo, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, panghawakan mo yan. Anong date ngayon? Ano pong date ngayon mga kapatid? Pakilagay nga yung date ngayon. So, June 11 ba o 10? Ay, 8 pa lang, diba? Mali-mali ba? June 8, 11:46. So, 11:45 ng gabi, tinanggap mo si Jesus. Amen. Tandaan niyo po yung date niyan. Spiritual birthday yan. Ikaw ay new creation na ng Panginoon. Amen. June 8, 2026, 11:46. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Ngayon, dahil tinanggap mo na si Jesus bilang tagapagligtas, He is also the God of restoration. Amen. And He will bring back what is lost. Sabi po ng Joel chapter 2 verse 25, no? I will bring back what is lost. At hindi lang basta-basta yung mga nawala, kundi greater pa sa mga nawala sa'yo. Amen. Kaya ipipray ko po kayo. Sige kapatid, pwede mo bang itaas yung kamay mo? Literal kapatid, hindi sa comment section. Pero itaas mo yung kamay mo. And I will pray for you. Bago po tayo mag-pray sa mga taga Mindanao, no? Angeline, nandito ba si Angeline? Angeline, pwede bang pa-paste dito na lobat kasi yung laptop ko? Pa-paste dito yung mga ipagpipray natin. Mamaya, ipagpipray nating lugar. Nasa group chat yun eh. Pero ngayon, ikaw muna.
Ano man ang nawala, ire-restore yan ng Diyos na nagmumula sa Panginoon. So kung may mga nawala na hindi kalooban ni Lord, i-let go mo na kapatid, i-surrender mo na. Amen? Sige po, mag-pray tayo. Taas niyo po yung kamay niyo at yung isang kamay niyo sa puso para bang ganito, kapatid. Hallelujah. O aking Diyos na dakila at banal, alam niyo po kung sino po ang humihingi sa iyo ng restoration. Lord, bago po ang restoration, we want surrender. Lord, lahat ng mga bagay na hindi po nakakalugod sa iyo, sino-surrender namin. Lahat ng mga bagay na hindi po ninyo ikinatuwa, sino-surrender po namin sa iyo, Panginoon. Lord, andito po kami, lumalapit sa iyo. Dahil wala kaming ibang alam na kayang mag-restore ng buhay namin kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Kaya Lord, ano man ang ninakaw ng kaaway, oras, kayamanan, physical man, may mga nagkasakit, Lord, I declare restoration. And I declare deliverance and breakthrough. Lord, sa lahat ng aking kapatid na may pinagdadaanan ngayon, lingapin niyo po sila. Sa mga kapatid ko na iniwan, Lord God, lingapin niyo po sila. Sa mga kapatid ko na namatayan, lingapin niyo po sila. Sa mga kapatid ko na may pagkukulang pinansyal, Lord, you will provide. Secure them, O God, with your love. And I declare, Panginoon, ngayong gabi, ipapakita mo sa amin at patutunayan mo ang pangako mo that you will restore us once again. Lord, we will wait sa iyong pagkilos. We will hope. Kahit matagal, Lord, maghihintay kami. Ang gusto lang namin, Panginoon, maranasan ka namin araw-araw ng buhay mo. Kaya Lord, naniniwala po ako that you are touching each and everyone on us right now. Sabi mo kapatid, I receive. At lahat ng kanilang pangangailangan na ikaw ang nakakaalam, you are the God who will give us our peace and who will restore our relationship to you, Lord. Kayo mga nanlalamig, Panginoon, I pray and declare, masumpungan ka ngayon. Yung mga hirap sa buhay, pagaangin mo ang buhay. Yung di na makausad, pausadin mo sa buhay. And I prophesy in the name of Jesus that you, O God, will move upon their lives right now. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Palakpakan naman natin si Lord. Amen! Kapatid, kung ikaw ay nanalangin ng totoo ngayon, humanda ka na, babaguhin ka ng Diyos. Amen. Hindi ko po alam mga problema nyo, kaya nga kapatid, I'm still encouraging you, send your prayer request to us. Kung nakihiya ka sa group chat, isend mo sa akin kapatid because I will pray for you. Yan po trabaho ko sa church. Amen. Manalangin. Mga nalangin ng manalangin. Amen. At kung meron ka namang answered prayer kapatid, please sabihin mo din. Kasi napakahalaga niyan. Amen. Sige po, and we will pray po sa mga taga Mindanao. Hello po sa mga taga Aklan. Amen. Hallelujah. Ayan, ate, yan, thank you, Angeline. Pwede bang papin mo? Yan. So we will pray po sa mga apektado po sa Mindanao, no? Digo City, Davao City, Jensan, Sarangani, Davao Occidental, Davao de Oro, Kidapawan, Jose Abad, at sa lahat ng within the vicinity. Amen. So we will pray. We will pray for this, kapatid. Please, sana samahan niyo po kami dahil hindi man natin sila matulungan pinansyal, kapatid, o kaya naman yung tulong hindi natin maabot sa kanila. Pero, we can pray for them. Amen. So, yun po, ako po, may mga kamag-anak po ako sa Davao City, kapatid. So, yung nanay ko po doon nakatira. Doon po yung pamilya niya. So, doon po yung pamilya namin. Kaya pray po natin. Sige po, isa-isayin natin. O aming Diyos na dakila at banal, na ikaw ang lubos na nakakaalam ng sitwasyon po ng aking mga kapatid sa Mindanao, Lord God. Inuumpisa namin sa Digo City. We pray and declare yung mga naapektuhan doon, Lord God. I pray na i-restore mo yung mga tahanang nawala, nasirang tahanan, mga kabuhayang nawala, mga naapektuhang buhay, at lalo na, Panginoon, kung may man namatayan man, let the comfort of the Lord will be upon with Digo City. And I pray, Lord God, na in the amidst of this crisis, in the amidst of this natural disaster, Lord God, I declare, makita kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name. Ganun din, we pray po, Panginoon, sa mga taga Davao City, Lord, I declare restoration sa kanila, Panginoon, yung mga naapektuhan po, mga bahay na nasira, mga building na nasira,
mga trabahong nawala, mga bagay na mga nag-cause ng fear at anxiety, Panginoon Lord, I declare, you will restore them in Jesus' name. Ganun din sa Jensen, Lord God, I declare sa Jensen, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang yumakap sa kanila, lumingap sa kanila, yung mga nasalanta doon, mga kapatid namin na nasalanta doon, I pray and declare, ikaw po, O Diyos, ang tumulong sa kanila. Ganun din, Panginoon, sa Sarangani, I declare, Lord God, na samahan niyo po sila, biyayaan niyo po sila ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo. I-restore niyo po sila sa pangalan ni Jesus. At ganun din, Panginoon, nilalapit namin, sorry, sasabihin ko na pala lahat para kasi nawawala, no? Sa Davao Occidental, Davao del Norte, Kidapawan, at Jose Abad, Panginoon, I pray and declare na i-restore mo yung mga nasira, mga nawala, Panginoon. Magbigay ka ng tulong, Lord God. Yung gobyerno doon, ikaw po, O Diyos, ang magbigay. And I pray and declare, Lord God, na maranasan nila ang pag-ibig mo ngayon. Kaya, Panginoon, sa lahat po ng naapektuhan sa Mindanao ng sakunang ito, I declare, ikaw ang maging sentro, kilalanin ka nila. Pagpalain mo sila, tulungan mo sila, Lord God, makita ka pa rin nila. At hinihingi na namin ng tawad ano man ang mga nagawa ng mga bayang ito ng buong Mindanao, Lord God, kaya sila nakaranas ng ganito. Hinihingi na po namin on our behalf, Lord God. Kaya Lord, we plead to the God of restoration, you will restore what is lost. Kaya Panginoon, pagpalain mo sila, gamitin mo rin kami, Panginoon. Kung kaya namin tumulong at may means kami ng pagtulong, I declare, ikaw po, O Diyos, ang kumilos. Kaya Lord, sa iyo lang namin binabalik lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. And I know, Lord, the Lord will answer our prayers. Amen. Kaya kapatid, huwag tayong manawang manalangin para sa kanila. Mapalad tayo, nandito tayo, hindi tayo naapektuhan. Pero kapatid, dahil nasa mabuti kang kalagayan ngayon, hindi po mahirap ang manalangin para sa kanila. Amen. Mag-pray po tayo. Hallelujah. Kaya yun, I know, may naintindihan po kayo. Amen. Sino po may napulot ngayon? Yan, pasensya na po kung mag-aalas 12 na, hindi pa tayo tapos. Pero dahil nag-effort ka ngayon, naniniwala po ako na ang Diyos po ay lilingapin ka. Amen? At ganun din, nagpapasalamat po ako sa mga kapatid na nag-pray po sa health ko, no? Kaya po wala tayong live kaninang umaga, no? Pero dalangin ko, i-restore tayo ng Diyos. Bukas ulit, kayanin natin gumising ng maaga, no? At sama rin nyo rin sa prayer, kapatid, yung event namin June 11, 12, 13. So we have we have Philippine gathering, prepare the way. So we will ask revival for the Philippines. So pwede po kayong sumali doon, jumoin, no? O kaya sumama. Pero yun nga po, pasama po sa prayer. At the same time, salamat din po. Nagpapasalamat po ako personally sa mga tao po na tumutulong in our ministry, no? Yung mga nagpapagal, yung mga nag-e-effort, no? Salamat po sa mga nagla-like dyan, sa mga share na itong live. Salamat po sa inyo. Sa mga bago pong nag-follow, thank you po. No, at the same time, may nag-send po kasi ng 138 diamonds, that is equivalent to $0.55. So, kung di ako nagkakamali, mga 32 pesos to, no? So, itong 32 pesos, pag to naipon, kapatid, lahat po ito ay papunta rin sa mga mahirap. Salamat din po sa mga tumulong po. Yun nga po, tumulong po sa amin, sa ministry namin, no? Salamat po. So, dito man, sa Diamonds man, o yung mga nag-aabot po ng tulong sa ministry namin, salamat po. So, lahat po yan ay ibinibigay po natin, no, sa mga mahihirap. So, ayun, thank you po. At the same time, pinantutulong din natin sa church. So, katulad niyan, last Sunday, nakapagpasopas po tayo sa mga bata, nakabili po tayo ng mga snacks nila. Tapos, may mga binigyan po tayo ng baon kasi nga, di ba, balik pasukan na. So, may nagbigay rin po tayo ng baon. So, hindi naman malaki, no? Maliit na halaga lang, pero malaki para sa Diyos. Amen. So, kaya yun, thank you po. Lahat po yan. Doon, may transparency rin po kami sa group chat namin. Kaya alam po ng mga kapatid kung saan po napupunta. Pero yun, thank you po. Salamat po. Pa-include na lang lagi sa prayer, no? Ito, ma-improve natin tong live natin. Ma-improve po yung health ko. Ma-restore lagi boses ko, no? Kalakasan ng Panginoon sa daming ginagawa. At the same time, pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Amen. So, yun po. Salamat po again. Thank you po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hintayin nyo na lang po yung recap. Dahil po, wait lang po, nito yung charger.
Dahil marami pa akong i-upload sa recap natin. So, naghahabol po ako ng mga i-upload natin. Kaya, ayun, paki-follow na lang po, no? Sa mga gustong sumali ng group chat, please message me. Sa mga kapatid na gusto pong magnood ng recap, meron po kaming YT. Ang pangalan po namin sa YT ay The Grace Movement. So, The Grace Movement Philippines. So, yun po, doon ko po ina-upload lahat, no? Sana po maka-follow po kayo kasi praise God na approved na yung application natin sa YT, no? So, ayun. And thank you po. Pagpalain po kayo ni Lord. Di ko na alam kung anong sabihin ko kasi it is my final brain cells. Kaya, ayun. Salamat po. Pagpalain po kayo ni Lord. Sa notes po, isasend ko na lang sa group chat, no? Hindi po ako makapag-send ng notes sa TikTok kasi may limit lang. Pero, ano tawag dito, pwede ko po siyang isend sa group chat natin sa Messenger. So, yun. I-upload ko na rin yung recap. Tingin ko, hindi ko alam kung nakapag-upload ako ng recap nitong mga nakaraan. Pero ayun, thank you Lord. Thank you Lord pa rin. So, ayun, salamat po, no? Mga prayer request nyo po, please send it to me. Hindi ko po kayang maipag-pray dito kasi nawawala na po ako ng boses. Pero, ipag-pray ko po kayo personal. Amen. So, kaya please send me your prayer request. Amen. So, yun, may mga tanong? Yung mga tanong, chat nyo na lang. Usually po, sa morning kami po ay 7 a.m. Pero dahil nga, ayun nga, ulit, dami kong ginagawa. Minsan wala, minsan meron. Kaya sali po kayo ng group chat. Pero yun, thank you po. Pagpalain po kayo ni Lord, no? So, at ganun din po sa TikTok po, kapatid. Yung iba po, hindi ko na po ma-chat. Gusto ko sana mag-update kaso hanggang 3 chat lang. Tapos hindi na ulit magpo-push through. So, ayun. Kaya gusto ko man mag-update, di ko po kayo na-update kasi may limit eh. Kaya, pero anyway, si Lord naman ang bahala, no? So, ayun. Thank you po, thank you po. God bless po. Pagpalain po kayo, Lord. Salamat po sa pag-tune in, no? So, see you bukas. Kung may umaga, antabay na lang po kayo. Pero usually po gabi. Ayan. Thank you po. Bye-bye.